Samantala, habang papalapit ang aging society sa bansa, isang panukala pong pinalalakas ng gobyerno para sa Universal Social Pension para sa mga senior citizen, kung saan hindi ito nakasangguni sa kontribusyon sa SSS o GSIS. Yan ang report ni Denise Osorio. Habang dumarami ang senior citizens, mas marami ring mga nakatatanda ang tuloy ang pagtatrabaho kahit dapat retired at nagpapahinga na. Pero patuloy na lumalakas ang panukala para sa Universal Social Pension na isang regular na tulong na hindi nakadepende sa kontribusyon sa SSS o GSIS, lalo na para sa mga seniors na galing sa informal work. A significant portion of our older persons are still part of the labor force, meaning they are either employed or looking for employment. And there is indication that they're doing this because they don't have enough pension. Ayon pa kay Undersecretary Bersales, may mga panukalang 1,000 hanggang 1,500 kada buwan para sa seniors. Pero ang malaking usapan ay paano ito mapopondohan at ipapatupad ng maayos. Ayon naman sa Social Protection, Inclusion and Gender Inequality, ang existing social pension program ng Pilipinas ay may taunang budget na nasa halos 60 billion pesos. At kung gagawing universal ang 1,000 pesos kada buwan, maaaring mangailangan ng karagdagang halos 120 billion pesos kada taon. Depende sa coverage at eligibility design. Kadalasang pinopondohan ang universal pension bilang public service o sa general revenues ng gobyerno. The universal social pension is a pay-as-you-go pension, right? So people of working age pay their taxes. Those taxes are used to finance the pensions of older people. So it comes from general taxation, from income tax, from sales taxes, from other taxes. Hindi lang anya to para sa mga seniors ngayon. Sa universal design, nababawasan ang bigat sa mga pamilyang hirap ng magsustento sa matatanda habang may sarili ring binubuhay na anak. The state will have stepped in on an equal basis. Currently, at the moment, it's very unfair, right? If you're really poor, you've still got to pay for look after your elder if they don't have a pension. And that's why we need a strong universal social pension. It should be in place in every country. Pero malinaw din anya na hindi sapat ang pera lang. Kailangan ng whole-of-government approach mula sa iba't ibang kagawaran tulad ng DSWD para sa delivery at social protection systems, DepDev para sa development planning, DOH para sa health access, at mga LGUs para sa on-the-ground reach. Pinag-uusapan din ang phased rollout tulad ng pansamantalang mas mataas na age eligibility tulad ng 70 years old at unting ibababa ng 65 years old para mas kayang i-budget ng pamahalaan at mas madaling maayos ang sistema. Giit naman ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Social Development Division, hindi iisang programa lang ang kailangan pairalin dahil kailangan sabay ang development planning, health at age-friendly communities. And I'm going back here to the global guiding document on population aging, which is called Madrid International Plan of Action Aging. It identifies three priorities: population and development, health, and environments, friendly environments, age-friendly environments. So I think that's, these are the key priorities for every country. Habang papalapit ang Pilipinas sa aging society, mas kailangang ligtas, mas suportado at mas makatao ang pagtanda ng ating mga kababayan. Base sa Philippine Statistics Authority, kasalukuyang nasa 113.5 to 113.7 million ang populasyon noong 2025 at humigit kumulang 11 million o 9.6% dito ay senior citizens. Aabot ito sa 10.76% ng total population pagsapit ng 2030. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.